Martial Pick, Kabanata 4561. Inner Region or Star. Si Luan Baifeng ay naging aktibo sa Black Territory sa loob ng maraming taon, at kahit na hindi niya masabi na alam niya ang lugar na ito tulad ng sarili niyang likod bahay, mas pamilyar pa rin siya dito kaysa kay Yang Kai. Sa ilalim ng kanyang patnubay, ang kanilang paglalakbay ay umusad ng walang insidente. Habang sinusundan ang babae, inilabas din ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation, para mabantayan niya ang sitwasyon sa kanilang paligid. Oo naman, ang Demon Eye of Annihilation ay kamangha-mangha. Malinaw na nakikita ni Yang Kai ang mga bakas ng ilang array sa kanilang paligid, ngunit dahil hindi siya sanay sa Dao of Spirit Arrays, nakikita lang niya ang mga ito, hindi tulad ni Luan Baifeng na hindi lamang nakikita ang mga ito ngunit nakikita rin ang naaangkop na paraan sa pag-crack nito. Ilang beses, malinaw na dinala siya ni Luan Baifeng sa isang natural array, ngunit misteryoso, hindi sila nag-trigger. Pagkaraan ng ilang sandali pa, isang misteryosong aura ang lumitaw sa kawalan. Sa patnubay ng aura na iyon, naramdaman ni Yang Kai ang world force sa loob ng kanyang miniature universe na tumutulo palabas. Nagulat si Yang Kai at mabilis na isinara ang kanyang miniature universe, ngunit hindi ito nagtagumpay habang patuloy ang paglabas ng world force mula sa kanyang katawan. Walang silbi. Malinaw, napansin ni Luan Baifeng ang kanyang mga aksyon. Ang unang panganib ng Black Prison ay ang mga array na makikita mo kahit saan, ngunit ang pangalawa ay ang kakaibang aura na ito. Sa sandaling nabalot ng aura na ito, kahit na anong grado ang Heaven Opening Realm Master ay naruroon, hindi nila mapipigilan ang kanilang World Force na dumaloy palabas sa kanilang mga katawan. Sa ngayon, nasa gilid pa lang tayo kung saan tayo nakakatagpo ng aura na ito. Habang lumalalim tayo, mas lumalakas ang aura, at mas mabilis na tumagas ang ating World Force. Ipapayo ko sa iyo na simulan muli ang iyong sarili ngayon. Kung hindi, habang mas malayo tayo, mas magiging mahirap. Pagkasabi niya nito, kumuha siya ng isang dakot ng Heaven Opening Pills at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig, nilunok ang mga ito at tahimik na pinipino. Bahagyang tumango si Yang Kai, ngunit hindi niya masyadong sineseryoso ang mga sinabi nito. Sa ngayon, kahit na ang World Force sa loob ng kanyang katawan ay tumutulo, ito ay nasa napakababang rate, kaya't maaari niyang huwag pansinin ito sa ngayon. Isa pa, gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari sa aura na ito, at kung bakit nangyayari ang mga ganitong pagbabago sa kanyang katawan dahil dito. Kinalma niya ang kanyang isip at sinubukang maghanap ng sagot, ngunit wala siyang laman. Gayunpaman, naalala niya ang kanyang karanasan sa Shadowless Cave Heaven. May isang walang anyo na astral wind na nakatagpo niya doon, ang asensya nito ay isang makapangyarihang divine ability na dumaan sa buong Shadowless Cave Heaven. Paminsan-minsan, bumubulusok ito sa Shadowless Cave Heaven at pumasok sa miniature universe ng Heaven Opening Realm Master sa loob, na nagdudulot ng kalituhan sa kanilang world force at inalis ito. Hindi tulad ng kakaibang aura na matatagpuan sa Black Prison, ang walang anyo na astral wind ay maaaring ituring na bumubulusok ng isang dayuhang kapangyarihan na pumasok sa miniature universe ng isang tao at ibinababa ang ilan sa mga pamana ng miniature universe. Ang sitwasyon dito sa Black Prison ay ang pamana ng miniature universe ng isang tao ay patuloy na tumatagas. Sa Shadowless Cave Heaven, umasa si Yang Kai sa kanyang matayog na evergreen upang labanan ang walang anyo na astral wind, ngunit wala siyang ideya kung ang wood element divine manifestation na ito ay magkakaroon ng anumang epekto sa sitwasyon sa Black Prison. Sa pag-iisip na ito, agad na pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang matayog na evergreen, at lumitaw ang isang makulay na berdeng ilaw, na puno ng napakagandang sigla. Lumitaw ang sinaunang puno at ang mga sanga nito ay nakabitin ng mababa, na bumabalot kay Luan Baifeng at sa kanyang sarili. Sa sandaling ginamit ang secret technique na ito, ang kakaibang aura na nakapaligid sa kanila sa kawalan ay napigilan, at tumigil din ang pagtagas ng world force mula sa kanilang miniature universe. Nagtrabaho ito, tuwang-tuwa si Yang Kai. Gaya ng inaasahan niya, ang kapangyarihan ng wood element na kanyang nakondensed mula sa asensya ng Immortal Tree ay talagang pambihira. Hindi lang nito napigilan ang pagsalakay ng walang anyo na astral wind, ngunit nagawa rin itong pigilan ang kakaibang aura na pumupuno sa kawalan. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, ang Immortal Tree ay isang supreme treasure ng isang napakataas na orden, kaya hindi kakaiba para dito na magkaroon ng mga kamangha-manghang epekto. Ngayon, isang malaking problema nila ang nalutas. Anong ginawa mo? Tumingin si Luan Baifeng kay Yang Kai, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Kitang-kita niya ang pagbabago sa sarili sa sandaling iyon. Ang world force na unti-unting bumubuhos sa kanyang katawan ay biglang tumigil sa pagtakas. Hindi na niya maramdaman ang kakaibang aura.
Hindi ba't ang divine manifestation na ito ay dapat na gumaling lamang? Dati, ginamit din ni Yang Kai ang Tall Earring Evergreen para pagalingin ang kanyang mga sugat matapos siyang masunog ng kanyang Golden Crow through fire. Ngayon, tila ang divine manifestation na ito ay maaaring hindi kasing simple ng isang paraan lamang ng pagpapagaling. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan niyang maghanap ng solusyon sa kakaibang aura na nasa lahat ng dako sa Black Prison, ngunit wala siyang nakitang kahit isang palatandaan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng gayong himala kay Yang Kai sa araw na ito. Hindi lamang ito makapagpapagaling ng mga pinsala, maaari rin itong magamit sa pagtatanggol. Nagbigay ng simpleng paliwanag si Yang Kai. Tumingin sa kanya si Luan Baifeng na may maningning na mga mata, hanggang kailan mo kayang hawakan itong divine manifestation? Kumokonsumo ba ito ng maraming enerhiya? Humalaklak si Yang Kai. Kung para lang pagtakpan tayong dalawa, hindi ito kumukonsumo ng maraming enerhiya. Dapat kaya kong ipagpatuloy ito ng matagal. Sa ngayon, dahil siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ang kanyang pamana ay makapangyarihan din. Dahil limitado lamang sa isang maliit na lugar, hindi naubos ng Tall Earring Evergreen ang kanyang lakas upang mapanatili, hanggang sa puntong ito ay matatawag na baliwala. Higit pa rito, mayroon siyang hindi mabilang na Heaven Opening Pills sa loob ng kanyang Space Ring, kaya hindi tulad ng hindi niya nagawang palitan ang kanyang iniinom. Tumingin sa kanya si Luan Baifeng na may komplikadong mga mata. Ang problema na gumugulo sa kanya sa loob ng daan-daang taon ay sa wakas ay nalutas na ngayon, kaya natural, hindi tamang sabihin na hindi siya kalugod-lugod. Kaya lang, nang maalala niya ang kasalukuyang sitwasyon na kinalalagyan niya, pati na rin ang kanyang katayuan, ang kagalakang iyon ay lumabong ng husto. Pagkatapos ng lahat, kahit na maaari niyang minahin ang Ore Stars sa mas malalim na bahagi ng Black Territory ngayon, anuman ang mahahanap niya ay pagmamayari pa rin ng iba at walang kinalaman sa kanya. Biglang bumagsak ang kanyang mood, at nanatili siyang tahimik sa kanilang paglalakbay, gamit lang ang kanyang secret technique para tingnan ang mga spirit array na nakapaligid sa kanila, na patuloy na inaakay si Yang Kai pasulong. Makalipas ang kalahating araw, sinabi ni Luan Baifeng. Isa pang oras at makakarating na tayo sa No Man's Land. Ang aking mga nasasakupan na alipin ng Ore ay hindi nakatagal doon, kaya maraming taon na ang nakalipas mula nang may nagpunta upang minahan ang mga Ore Stars doon. Tumanggo si Yang Kai. Ito ba ay kung saan namin na ang lahat ng 6th grade at 7th grade na materyales? Karamihan sa kanila. Siyempre, ilang piraso ang natagpuan sa panlabas na rehiyon. Kahit na ang Ore Stars sa labas ay medyo kulang sa mga tuntunin ng kanilang output, ang paghahanap ng mga materyales sa 6th grade ay hindi imposible, napakabihirang lamang. Lumingon si Yang Kai para tumingin sa kanya. Narinig ko na ang mga aliping mineral na nasa ilalim mo ay maaaring mga bihag o mga bilanggo ng digmaan. Kung ganoon, hindi sila dapat maging tapat sa iyo, kaya paano mo masisiguro na hindi nila ibubulsa ang alinman sa mga mapagkukunang makikita nila? Prangka si Luan Baifeng. Kailangang ubusin ang World Force upang mamina ang Ore Stars. Kasunod nito, ang pagpasok lamang sa loob ng Black Prison ay nangangahulugan na ang kanilang World Force ay patuloy na nauubos, kaya saan sila magkakaroon ng extrang World Force upang matuno ang Blackstones pagdating nila doon. Higit pa rito, kahit na palihim nilang natunaw ang ilang Blackstone, hindi pa rin sila garantisadong makakahanap ng kahit ano. Dahil yun ang kaso, mas mabuting palitan nila ako ng Heaven Opening Pills gamit ang Blackstone na namina nila. Kung sila ay sapat na mapalad at sapat ang aking Blackstone, ganap na posible para sa kanila na palitan ng sapat na Heaven Opening Pills para sa kanilang sariling paggamit. Ito ay may katuturan. Ang Blackstones ay maaaring hindi naglalaman ng anumang bagay, at ang mga alipin ng Ore ay kailangang gumugol ng maraming pagsisikap sa pagtunaw ng kahit isang piraso habang may mataas na pagkakataon na walang makuhang kapalit. Para sa mga aliping mineral na nakatira dito sa Black Prison, ang bawat huling thread ng World Force ay napakahalaga sa kanila. Kung tungkol sa paglayas, may kaunting pag-asa na mangyari iyon. Ang Black Territory ay napapalibutan ng natural arrays. Kung hindi nila sinasadyang matrigger ang isa sa kanila, kung gayon ang mga pagkakataong mabuhay ay napakaliit. Kahit kumpara sa Shattered Heaven, ang Black Prison na ito ay hindi gaanong mapanganib. Habang nagsasalita sila, tumangala si Luan Baifeng sa unahan at sinabing, "Nandito na tayo. Ang Ore Star na iyon sa unahan ay ang pinakamalalim na nagawa ng aking mga alipin ng mineral sa ngayon. Wala pang nakarating ng mas malalim dati." Pagtingin, nakita ni Yang Kai ang isang madilim na Ore Star na lumulutang sa kawalan.
Ang ore star na ito ay talagang hindi maliit, mas malaki pa sa star boundary mismo. Tulad ng lahat ng ore stars sa Black Territory, ito ay puno ng mga bitik at hukay na walang anumang sigla. Dinala ni Luan Baifeng si Yang Kai sa isang tiyak na lugar sa ore star, at sa unang tingin, nakita niya ang mga bakas na naiwan mula sa nakaraang ekspedisyon sa pagmimina. Malinaw na ang gawain ng 6th grade ore slaves na narito noon pa man. Gayunpaman, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Masters ay hindi makaligtas ng matagal sa kapaligirang ito. Sa mga buwan at taon na ginugol nila sa pagmimina, ang kanilang world force ay hindi tumitigil sa pagtakas sa kanilang mga katawan, na nagpapahina sa pamana ng kanilang miniature universe. Sa huli, ang kanilang miniature universe ay gumuho, na humantong sa kanilang pagkamatay. Anong balak mong gawin ngayon? Wala ka namang balak na minahin ng Blackstone dito, diba? Patanong na tumingin si Luan Baifeng kay Yang Kai. Tumawa si Yang Kai. Mayroon ka bang ibang magagandang ideya? Kung hindi, pagkatapos ay magtrabaho. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka marunong magmina pagkatapos manirahan dito sa Black Prison sa lahat ng mga taon na ito. Galit na galit si Luan Baifeng. Tumakbo ka dito para lang ikaw mismo ang magmimina ng Blackstone. Bobo ka ba? Kahit na nakuha mo ang anumang bagay mula rito, mahirap tiyakin na makukuha mo ang iyong 6th grade yin yang element na materyales. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba sa pag-iisip. May katuturan ang sinasabi mo, ngunit may isang bahagi kung saan mali ka. Saan? Sumimangot si Luan Baifeng. Ikaw ang magmimina ng Blackstone, hindi ako. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang daliri sa harap ng kanyang mga mata. Napakurap si Luan Baifeng at napanganga. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Sinabi ni Yang Kai ng totoo. Mga siwa, malapit nang sumabog ang baga ni Luan Baifeng dahil sa galit. Patuloy kang mangarap, maaari mo akong patayin, ngunit hindi ako papayag na ipahiya mo ako. Bilisan mo at kunin mo na. Alam mo namang hindi ka makakalaban sa utos ko, kaya bakit ka magpapakatanga? Tinitigan siya ni Luan Baifeng ng masama gamit ang mga mata na parang gusto niya itong kainin ng buhay. Malinaw na hindi siya handang makipagkompromiso sa isyong ito. Gayunpaman, nang kunin ni Yang Kai ang loyalty list at magbigay ng utos, kailangan niyang minahan kahit gaano siya nag-aatubili. Habang ginagawa ang kanyang divine abilities ng walang pagpipigil, nagpapadala ng mga debris na lumilipad kung saan-saan, nagmumura siya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Mayroong ilang mga paraan upang magmina ng Blackstone sa isang ore star, at mabilis na naunawaan ni Yang Kai pagkatapos manood ng ilang sandali. Dahil ang Blackstone mismo ay maaaring hadlangan ang pagsisiyasat ng divine sense ng isang tao, madaling makita kung nasaan sila sa pamamagitan lamang ng pagkalat ng divine sense ng isang tao. Saan man hinaharang ang divine sense, doon matatagpuan ang Blackstone. Pagkatapos, gamit ang secret techniques, hanggat kinokontrol ng isang tao ang kanilang lakas, maaari lang nilang pasabugan ang nakapalibot na bato upang makakuha ng Blackstone. Si Luan Baifeng ay isang makapangyarihang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya natural siyang mahusay sa pagmimina ng Blackstone. Kahit na sinabi ni Yang Kai na siya ang magsusupervise, hindi siya seryoso. Matapos pagmasdan at pag-aralan ang ginagawa ni Luan Baifeng saglit, nagsimula na rin siyang magmina. Noon lang bahagyang hamupa ang galit ni Luan Baifeng. Ngayon, sa kanilang nagkakaisang lakas, tumagal lamang ng isang maikling 3 araw para sa kanila upang magmina ng 100 piraso ng Blackstone. Ayon kay Luan Baifeng, mapalad ang kanyang mga alipin ng mineral na makakuha ng 5 o 6 na piraso ng Blackstone sa isang araw sa isang lugar na tulad nito. Kadalasan, aalis lang sila ng ilang piraso bawat biyahe, o mas kaunti pa. Sa 100 piraso, hindi hihigit sa 30% ay naglalaman ng kahit ano, habang ang karamihan sa Blackstone ay walang laman, kaya itinapon lang ni Yang Kai ang mga ito sa isang tabi. Sa huli, nag-ani si Yang Kai ng 27 materyales ng iba't ibang mga grado. Martial Pick, Kabanata 4562. Biglang naisip, nakikita mo ba ang loob ng Blackstone? Gulat na tumingin si Luan Baifeng kay Yang Kai. Ang dalawa sa kanila ay nagmina ng mahigit 100 piraso ng Blackstone pagkatapos magtrabaho sa loob ng 3 araw, karamihan sa mga ito ay inihagis ni Yang Kai pagkatapos lamang ng isang sulyap. Sa huli, 27 piraso na lamang ang naiwan, at lahat ng mga ito ay naglalaman ng mga materyales sa paglilinang ng walang pagbubukod. Isa lang ang napatunayan niyan. Ito ay imposible. Tumanggi pa ring maniwala sa kanyang mga mata, kinuha ni Luan Baifeng ang isang piraso ng Blackstone na itinapon ni Yang Kai sa isang tabi. Ang piraso ng Blackstone na ito ay kasing laki lamang ng palad, hindi masyadong malaki.
Sa pag-ikot ng kanyang World Force sa paligid nito, tumagal lamang ng ilang sandali upang matuno ang Blackstone, ngunit wala sa loob. Talaga bang nakikita mo ang Blackstones? Sa mga katotohanang inilagay ngayon sa kanyang mga mata, si Luan Baifeng ay walang ibang pagpipilian kundi ang paniwalaan ito. Ano ba talaga ang eye technique na iyon na ginagamit mo? Hindi sumagot si Yang Kai. Nakasimangot lang siya. Kahit na nakakuha siya ng 27 piraso ng cultivation materials, tama si Luan Baifeng. Ang grado ng mga materyales na ginawa sa mas malalim na ore stars ay bahagyang mas mataas kaysa sa labas bilang 3 piraso na nasa 5th grade. Nakalulungkot na hindi sila nakahanap ng anumang materyales sa 6th grade, lalo na sa anumang materyal na 6th grade yin o yang element. Si Luan Baifeng, sa kabilang banda, ay natuwa ng hindi inaasahan. Kung talagang nakikita mo ang Blackstones, makakatipid ito ng maraming oras, at ang rate ng ating output ay tataas. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Masyadong mabagal. Nagulat si Luan Baifeng. Sa tingin mo ba ay masyadong mabagal? Gaano kabilis ang gusto mo? Sinabi sa kanya ni Yang Kai. Ikaw at ako ay nagtatrabaho dito sa loob ng 3 araw, at ito lang ang nakuha namin. Ito ay sadyang hindi sulit ang pagsisikap. Sumimangot si Luan Baifeng. Kung gusto mong makakuha ng mga materyales ng 6th grade yin at yang elements, natural na ito ay depende sa iyong swerte. Hindi mo ini-expect na ang ore star na ito ay puno ng mga materyales na kailangan mo, hindi ba? Natural na hindi ko akalain. Umiling si Yang Kai na nakakunot ang noo. Iba lang ito sa inaasahan ko. Nag-isip sandali si Luan Baifeng. Pagkatapos, itinuro niya ang isang tiyak na distansya. Marahil maaari mong dalhin ang iyong paghahanap sa isang mas malalim na ore star. Ang kinatatayuan namin ngayon ay ang pinakamalayong naabot ng aking mga subordinated or slaves. Hindi na kami lumalim pa, ngunit walang sinasabi na ang mga materyales na matatagpuan sa Blackstones na matatagpuan sa ore stars kahit na mas malalim ay hindi magiging mas mataas na grado. Tumingin si Yang Kai sa direksyon kung saan siya itinuro, para lamang makita ang walang laman na nagkalat ng hindi mabilang na ore star na may iba't ibang laki. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, umiling siya. Hindi na kailangan. Masyadong mabagal ang pagmimina sa aming dalawa. Sino ang nakakaalam kung kailan natin mahahanap ang mga bagay na kailangan ko? Hindi ito magagawa, hindi iyon magagawa. Si Luan Baifeng ay hindi maipaliwanag na nagalit. Kung gayon bakit hindi ka bumalik at dalhin ang aking mga alipin ng mineral dito sa akin? Sa pagprotekta sa kanila ng iyong divine manifestation, hindi sila mamamatay sa maikling panahon gaano man kababa ang kanilang paglilinang. Ito ay dapat sapat na upang gawin ang isang bagay, kahit na. Umiling si Yang Kai. Ang mungkahi ni Luan Baifeng ay hindi gaanong magagawa. Maaaring siya ay maaaring mag-ampon ng ilang dosina pa nang walang anumang problema. Gayunpaman, magiging imposible para sa kanya na kanlungan ang lahat ng kanyang mga aliping mineral. Makakaubos ito ng sobrang lakas kung kailangan niyang panatilihin ang kanyang divine manifestation sa mahabang panahon. Higit pa rito, imposible para sa kanya na manatili dito magpakailanman, kanlungan ang mga alipin ng mineral gamit ang Tauiring Evergreen. Wala siyang ideya kung ano ang sitwasyon sa Voidland ngayon, kaya kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nakakuha na siya ng sapat na materyales para sa 10 tao. Kasama ang 3 set na mayroon siya pabalik sa Voidland, mayroon silang sapat na mapagkukunan upang matugunan ang mga pangangailangan para sa 13 tao na umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm. Marahil ay maaari siyang bumalik sa ngayon bago dahan-daang maghintay para sa Black Prison na magmina ng higit pang mga mapagkukunan. Kung siya ay mapalad, pagkatapos ay maaari niyang mahanap ang higit pa sa mga materyales na kailangan niya. Gayunpaman, saglit lang pumasok sa isip niya ang kaisipang iyon bago niya ito pinabayaan. Sinabi na sa kanya ni Luan Baifeng na ang kanyang personal na koleksyon ng mga mapagkukunan ay karaniwang nakuha mula sa ore star na ito na matagal na nilang kinatatayuan. Masyadong mababa ang rate ng anumang mga materyales sa 6th grade na lumalabas sa panlabas na ore stars. Bumantong hininga si Yang Kai, pakiramdam niya ay masyadong walang muwang ang kanyang paraan ng pag-iisip. Nang siya ay aalis na, biglang huminto si Yang Kai at lumingon upang tumingin sa kawalan. Tumingin si Luan Baifeng na may pagkalito at nakita si Yang Kai na nakasimangot sa una. Tapos, nagbago ang ekspresyon niya. Tila may naisip siya, nabuhayan siya ng loob. Ikaw. Tiningnan siya ni Luan Baifeng ng maingat. Ngumisi si Yang Kai. Siyempre. Ang pagdadala sa mga alipin ng mineral ay masyadong mahirap, at walang paraan na masisilungan ko sila magpakailanman, gayunpaman. Maaari tayong magbalik ng ore star sa halip.
Natulala si Luan Baifeng sa kanyang kakaibang ideya at pinanangkitin siya nito at humingi ng kumpirmasyon. Ibalik ang isang Ore Star. Na-inspire si Yang Kai at nasa sabik siyang nagpaliwanag. Ang kakaibang aura na ito ay hindi umiiral sa panlabas na rehiyon ng Black Prison. Hindi bababasa, hindi ang lugar kung saan kakaraniwang nakatira. Kung makakapaglabas tayo ng Ore Star mula sa kailaliman, maaari itong mangina ng walang takot, at hindi tayo dapat mag-alala sa paglabas ng ating World Force. Baliw ka siguro. Tinitigan ni Luan Baifeng si Yang Kai na parang tanga. Bakit hindi mo bawiin at ipakita sa akin? Paano natin malalaman na imposible kung hindi natin susubukan? Iniangat ni Yang Kai ang kanyang manggas at pinagmasdan ang sitwasyon sa unahan. Napansin ko ito nang dumating kami dito, ngunit may parehong malaki at maliit na Ore Stars sa Black Territory. Naturally, hindi na natin kailangang isaalang-alang ang pagbabalik ng mga mas malaki, lalo na't maaaring hindi natin mailipat ang mga ito. Gayunpaman, kung makakahanap kami ng isa na tama ang sukat nito, maaari naming ibalik ito. Teka, hindi ka nagbibiro. Kumbinsido si Luan Baifeng na seryoso si Yang Kai ngayon, at natulala siya doon. Sino ang nagbibiro sa iyo? Habang sinasabi iyon, pinaikot ni Yang Kai ang kanyang World Force at ibinalot ito kay Luan Baifeng, patungo sa mas malalim na kawalan. Dahil determinado siyang ibalik ang isang Ore Star, natural, kung mas malalim ang pinanggalingan nito, mas mabuti. Iyon ay dahil mas mayaman ang biyaya at mas mataas ang grado ng materyales sa mas malalim na Ore Star. Sa buong paglalakbay nila, napanatili ni Luan Baifeng ang isang natulala na ekspresyon. Halos hindi siya makasabay sa kakaibang paraan ng pag-iisip ni Yang Kai. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng paninirahan sa Black Prison, hindi niya kailanman naisip na dalhin ang isang Ore Star mula sa kailaliman ng Black Prison pabalik sa panlabas na paligid, hindi dahil hindi niya naisip ang ideyang ito, ngunit dahil ito ay imposible. Kahit nasa kanyang lakas sa 6th Grade Heaven Opening Realm, mahirap manatili sa kalaliman na ito ng matagal, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang Ore Stars ay karaniwang humongous. Sino ang maaaring magdala sa kanila palayo? Ngunit hindi lang iyon ang ideya ni Yang Kai, handa pa siyang subukan ito. Habang nasa daan, patuloy na bumubulong si Yang Kai. Masyadong malaki ang isang ito, malamang na hindi na natin ito makukuha, ngunit ang isang ito ay napakaliit. Hindi ito magtatagal kahit ibalik pa natin. Ito ay simpleng hindi katumbas ng halaga. Bakit walang masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit? Inis sa kanyang patuloy na pagdaldal, inilibot ni Luan Baifeng ang kanyang mga mata. Hindi alam kung gaano katagal sila lumipad sa kailaliman ng Black Territory, ngunit hindi nakahanap si Yang Kai ng angkop na target. Pagkatapos, sa isang tiyak na punto, isang kakaibang aura ang biglang tumagos sa nagtatanggol na hadlang ng tall-earing evergreen, na agad na bumalot sa kanilang dalawa. Sabay-sabay na ungol sina Yang Kai at Luan Baifeng. Nararamdaman nila ang World Force sa loob ng kanilang miniature universe na umaagos palabas sa kanila na parang sirang pintuang baha. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Luan Baifeng. Nagulat din si Yang Kai sa biglaang pagbabago at mabilis na huminto sa kanyang paglalakad bago umatras pa atras ng 1,000 kilometro. Sa takot pa rin sa kanilang pagtatagpo, pareho silang nagpalitan ng tingin. Si Luan Baifeng ang unang bumasag sa katahimikan habang nag-aalinlangan siyang nagtanong. Ano ang nangyari? Umiling si Yang Kai, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Gayunpaman, nang suriin niya, 10% ng pamana ng kanyang miniature universe ay naubos sa maikling sandaling iyon. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang kalagayan ni Luan Baifeng, malamang nahigit pa ang paghihirap niya kaysa sa kanya, dahil kahit ang kanyang mukha ay bahagyang namutla sa sandaling ito. Hindi stable ang aura niya, at halatang nawalan siya ng lakas. Ang iyong divine manifestation ba ay hindi na kayang pigilan ang pagpasok ng aura na iyon? Pansamantalang tanong ni Luan Baifeng. Mabilis na umiling si Yang Kai. Kung ganoon nga, ang World Force sa ating miniature universe ay lalabas pa rin ngayon. Pero ngayon lang. Nang maalala ang nangyari, kinilig si Luan Baifeng. Masyadong nakakatakot ang karanasan. Sa ilalim ng balot ng aura na iyon, hindi niya maiwasang makuha ang ilusyon na wala siyang lakas na labanan at mauubos ang lahat ng lakas niya sa loob ng ilang paghinga. Tumingin si Yang Kai sa malayo. Dapat may kritikal na punto na kung makapasa tayo, kahit ang aking divine manifestation ay hindi makakapagtanggol laban sa kapangyarihan ng Black Territory. Umiling siya. Hindi na tayo maaaring lumalim pa rito. Ito ang aking limitasyon. Kung lalalim pa tayo, pareho tayong mamamatay. Nakaramdam siya ng gulat sa loob.
Ano nga ba ang kakaibang aura na naruroon sa Black Territory na kahit ang divine manifestation na nilinang niya mula sa asensya ng Immortal Tree ay hindi kayang labanan ito? Kailangang malaman na ang kanyang toe-earring evergreen ay maaari pang dumaan sa walang anyo na astral wind ng walang isyo, ngunit ang aura ba na ito ay talagang mas mapanganib kaysa sa likas na divine ability ng walang anyo na astral wind? Maraming taon ka nang namamahala sa lugar na ito, paanong hindi mo malalaman kung ano ang nasa kailaliman ng Black Territory? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Umiling si Luan Baifeng. Kung wala ka, imposibleng maabot ko ang ganito kalalim. Parang may malaking lihim na nakatago sa loob ng Black Territory na ito. Napabuntong hininga si Yang Kai. Gayunpaman, anuman ang maaaring itago sa unahan, natural na hindi na muling hahakbang si Yang Kai sa linya ngayong alam na niya kung nasaan ito. Hindi masyadong matagal ang paghihintay hanggang sa mas mataas ang kanyang cultivation para tuklasin ang mga lihim na nakatago sa kaibuturan ng Black Territory. Dapat bawiin mo ang iyong lakas sa ngayon. Titingnan ko kung makakahanap ako ng angkop na Ore Star. Baka kailanganin ko ang tulong mo pagdating ng panahong iyon. Utos ni Yang Kai. Hindi tumayo si Luan Baifeng sa seremonya at kumuha ng dakot ng Heaven Opening Pills, nilunok ang mga ito habang sinimulan niyang pinuhin ang mga ito upang mabawi ang nawala sa kanya ngayon. Kahit na nawalan din ng lakas si Yang Kai, ang kanyang pamana ay higit na mas malaki kaysa kay Luan Baifeng, kaya ang pagkawala ng ganoong kalaking enerhiya ay hindi naging hadlang sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap. Naglakbay siya sa lahat ng direksyon, patuloy na naghahanap. Gayunpaman, siya ay naghanap at naghanap, ngunit hindi pa rin makahanap ng angkop na Ore Star. Ang lahat ng mga ito ay maaaring masyadong malaki, na ginagawang masyadong mahirap na alisin ang mga ito, o masyadong maliit, na ginagawang hindi sulit ang pagsisikap na magsimula. Pagkalipas ng 2 araw, nang muling imulat ni Luan Baifeng ang kanyang mga mata, mas namumula ang kanyang kutis. Malinaw, nabawi niya ang kaunting lakas niya. May nahanap ka ba? Tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Kahit na siya ay nagmumuni-muni upang maibalik ang kanyang lakas sa buong oras na ito, hindi niya lubos na nalilimutan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang lahat ng galaw ni Yang Kai sa nakalipas na 2 araw, at malabo niyang naramdaman na si Yang Kai ay nagdesisyon na. Heto, halika at tingnan gamit ang iyong secret technique. Anong klaseng spirit array yan? Itinuro ni Yang Kai ang isang tiyak na direksyon sa kawalan. Nakikita niya na may mga bakas ng isang array na gumagamit ng kanyang Demon Eye of Annihilation, ngunit ang kanyang kahusayan sa Tao of Spirit Arrays ay hindi sapat upang matukoy kung anong uri ng array iyon. Agad na na-activate ni Luan Baifeng ang kanyang eye technique, at pagkatapos pag-aralan ito ng maikling sandali, sinabi niya. Ito ay dapat na isang illusion array. Isang illusion array. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Pagkatapos, dinala niya siya sa ibang lugar at itinuro ang walang laman sa harapan. Paano ang isang ito? Saglit itong pinagmasdan ni Luan Baifeng bago sumagot. Ito ay isang trapping array. Umiling si Yang Kai at dinala siya sa ibang lugar. Martial Pick, Kabanata 4563. Kapangyarihan ng Killing Array. Ito ay isang killing array, at hindi ko matukoy ito, mas mabuting layuan natin ito. Kung mahuli tayo dito, magiging kapahamakan para sa ating dalawa. Isang lilang liwanag ang dumaloy sa mga mata ni Luan Baifeng habang pinagmamasdan niya ang lugar sa di kalayuan. Gayunpaman, tila tuwang-tuwa si Yang Kai nang marinig ang kanyang sagot. Ito na. Pagkasabi nito, kinaladkad niya si Luan Baifeng at lumipad sa malayo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi napigilan ni Luan Baifeng ang pagnanais na magtanong. Dati, may kakaibang ideya si Yang Kai na ibalik ang isang Ore Star kasama niya, at ngayon, naghahanap siya ng isang partikular na spirit array para sa ilang kadahilanan. Ang paraan ng kanyang pag-iisip ay talagang hindi mahuhulaan. Casual na sagot ni Yang Kai. Karamihan sa mga Ore Stars dito ay masyadong malaki para sa ating dalawa lang ang mag-isa, kaya kailangan naming mag-isip ng ibang paraan. Habang nag-uusap sila, dumating ang dalawa sa harap ng isang Ore Star. Tumingin si Luan Baifeng sa Ore Star at nginisyan. Kaya ang ideya mo ay ibalik ang isang maliit, ayos lang. Ang isang ito ay maliit, ngunit ito ay aabutin ng halos 1 buwan upang minahan. Baka may magandang makuha tayo dito. Hindi nagsalita si Yang Kai at huminga lang ng malalim. Kahit na walang hangin sa kawalan na ito, ang dibdib ni Yang Kai ay lumakas pa rin sa kanyang mga aksyon. Isang dragon roar ang biglang umugong sa isipan ni Luan Baifeng, at kumalat ang dragon pressure, na labis na ikinagulat niya. Pagkatapos noon, isang kaluskos ang maririnig at hindi maiwasan ni Luan Baifeng na maramdaman ang patuloy na pag-angat ng kanyang paningin. Doon, sa malinaw na pagtingin,
Nakita niya si Yang Kai na natatakpan ng gininto ang liwanag, at sa napakaikling panahon, nagbago siya bilang isang literal na higanti. Mayroon siyang dragon scales mula ulo hanggang paa, matalas na dragon claws, at isang umuugoy na dragon tail. Isang dragon beard ang lumipad sa ilalim ng kanyang panga, at may dalawang dragon horn na tumubo sa ibabaw ng kanyang noo. Isang nakakatakot na presyon ang bumagsak sa kanyang dibdib na parang isang higanteng bundok, na nagpang-inig sa kanya sa pagkabalisa. Ang paningin ni Luan Baifeng ay hindi maiwasang mag-freeze. Sa harap ng higanteng ito na may taas na ilang libong metro, si Luan Baifeng ay parang isang langgam lang. Tumingin si Yang Kai sa kanya at bahagyang yumuko, iniabot ang isang higanteng dragon claw sa kanya at sumigaw ng marilag. Umakyat. Ang pagtingin sa kuko, na hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa sa kanyang sariling katawan ay naging sanhi ng paglunok ni Luan Baifeng anuman ang kanyang matigas na katatagan ng isip. Matigas, itinaas niya ang kanyang mga paa at humakbang sa palad ni Yang Kai. Umayos muli si Yang Kai at dahan-daang inilagay si Luan Baifeng sa kanyang balikat bago humimok. Manatiling malapit sa akin. Huwag kang masyadong lalayo. Agad na hinawakan ni Luan Baifeng ang isa sa nakataas na dragon scale sa balikat ni Yang Kai at tumanggo ng paulit-ulit, parang isang walang muwang ngunit masunurin na batang babae. Kung wala ang kanlungan ng wood element divine manifestation ni Yang Kai sa kalalimang ito, hindi magtatagal ang world force na tuluyang maubos mula sa kanyang katawan, kaya hindi na kailangang utusan siya ni Yang Kai dahil mananatili siya malapit sa kanya anuman. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yang Kai ay nagbigay sa kanya ng malabong kamalayan na siya ay may gagawing malaking bagay sa lalong madaling panahon. At iyon nga ang nangyari. Umihip ang mainit na dragon breath sa mga butas ng ilong ni Yang Kai, mahinang umiling siya at iniunat ang kanyang kamay, pinatawag ito ng sibat. Ang Asher Dragon Spear ay naging napakalaki rin sa sandaling ito. Sa mahinang pag-iling ng Asher Dragon Spear, inilipat ni Yang Kai ang kanyang enerhiya at itinulak ang sibat patungo sa maliit na Ore Star. Nayanig ang kawalan ng sumikat ang nakasisilaw na sibat. Nagtaka pa nga si Luan Baifeng kung ang Ore Star ay agad na madudurog sa ilalim ng tulak na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi sinasadya ni Yang Kai na pasabugan ang Ore Star sa harap niya. Kaya, itinulak ang kanyang sibat nang may sapat na lakas na nang ilapat ito sa Ore Star, ang huli ay nanginginig ng marahas at nagsimulang sumulong. Ang lahat ng Ore Stars sa Black Territory ay nakatigil sa isa't isa, ngunit ang kapangyarihan ni Yang Kai ay naging napakarahas sa sandaling iyon na sapat na upang itulak pasulong ang isang Ore Star na may ganoong sukat. Gayunpaman, ang bilis ay hindi masyadong mabilis. Sinundan ni Yang Kai ang Ore Star at muling itinulak ang kanyang sibat. Paulit-ulit niyang tinulak ang Ore Star gamit ang kanyang sibat, at ang paulit-ulit na suntok ay nagpabilis ng pabilis ng maliit na Ore Star. Malinaw na nakikita ni Luan Baifeng na hindi lamang itinutulak ni Yang Kai ang Ore Star pasulong gamit ang sarili niyang lakas, ngunit inaayos din ang direksyon ng pagsulong nito. Nagulat siya, tumangala siya para makita ang isang napakalaking Ore Star sa unahan. Ito ay humahadlang sa daraanan ni Yang Kai, kaya kung ito ay magpapatuloy, ang dalawang Ore Stars ay magbanggaan maaga o huli. Biglang natauhan si Luan Baifeng. Sinisikap mo bang paghiwa-hiwalayin ang malaking Ore Star gamit ang mas maliit na ito? Matapos magkaroon ng pangunawa sa kung ano ang sinusubukan niyang gawin, hindi maiwasan ni Luan Baifeng na mabigla sa mga nakatutuwang ideya ni Yang Kai. Ito ay isang paraan na hindi niya kailanman naisip. Siyempre, wala rin siyang paraan para maisakatuparan ito. Hindi sulit na magdala ng maliit na Ore Star pabalik sa kanila, at hindi nila maigalaw ang malalaking Ore Stars. Gayunpaman, kung ang malaking Ore Star ay maaaring hatiin sa mas maliliit na piraso, maaaring ito ay tama para sa kanya. Sa ilalim ng sunod-sunod na pagtulak ni Yang Kai, naabot ng maliit na Ore Star ang isang tiyak na bilis. Bigla niyang kinuha ang kanyang sibat at huminto sa pwesto, tumingin sa unahan at umiling-iling. Ang laki ng pagkakaiba nila ay napakalaki. Ang mas malaking Ore Star ay hindi masisira nito. Sumimangot si Luan Baifeng. Kung alam mo iyon, bakit mo pa sinasayang ang iyong pagsisikap? Ngumisi si Yang Kai, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Para bang i-verify ang mga salita ni Yang Kai, hindi nagtagal ay bumangga ang maliit na Ore Star sa ibabaw ng malaking Ore Star. Walang tunog, ngunit nakikita nila ang isang malaking bilog ng alikabok na bumangon mula sa kung saan sila nabangga habang ang maliit na Ore Star ay nabasag sa epekto. Isang malaking bunganga din ang lumitaw sa ibabaw ng malaking Ore Star na napapalibutan ng mga bitek. Sa ilalim ng paghahatid ng gayong nakakatakot na puwersa, ang malaking Ore Star, na nakaupo pa rin sa kawalan, ay nagsimulang umusad ng napakabilis. Gumana ito. Tumaas ang kilay ni Yang Kai sa tuwa. Ano ang gumana? Hindi naintindihan ni Luan Baifeng.
Gayunpaman, nang muli siyang tumangala, ang kanyang mga balintataw ay biglang lumiit. Ang direksyon kung saan ito patungo ay eksaktong malaking killing array na nakilala niya noon. Kaya iyon ang sinusubukan mong gawin. Sa wakas ay naunawaan na ni Luan Baifang. Ang sunod-sunod na pagkilos ni Yang Kai ay nalito sa kanya, at hanggang ngayon ay sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Hindi niya maiwasang sumimangot. Sigurado ka bang gagana ang killing array? Umiling si Yang Kai. Walang paraan para makasigurado, ngunit kailangan nating subukan kahit na ano. Natural ito ay para sa pinakamahusay kung ito ay gagana, ngunit kung hindi, maari lang nating ibalik ang isang maliit na ore star. Mas mabuti na ito kaysa wala. Dahil nasabi na niya iyon, walang ibang pagpipilian si Luan Baifeng kundi makinig. Ang malaking ore star ay hindi gumalaw halos kasing bilis ng maliit. Sa kabila ng puwersang inilipat dito mula sa banggaan kanina, isa pa rin itong napakalaking ore star, kaya natural na imposible para dito na makakuha ng napakabilis mula doon. Sa kalawakan ng kawalan, tila hindi ganoon kalayo sa killing array, ngunit lumipad pa rin ito ng ilang oras bago dahan-daang nakarating sa destinasyon. Inactivate ni Luan Baifeng ang kanyang secret technique ng may interes at nagsimulang obserbahan ang sitwasyon. Anuman ang ultimong layunin ni Yang Kai, interesado siya sa mga spirit array na matatagpuan sa loob ng Black Territory, at gusto niyang malaman kung anong uri ng kahangahangang tanawin ang lalabas mula rito kapag may nag-trigger dito. Marahil, maaari niyang gawin ito bilang isang pagkakataon upang tuklasin ang malalim na misteryo ng mga spirit array na matatagpuan sa kalalimang ito. Si Yang Kai ay naglalaro din ng malapit na atensyon. Ang layunin niya ay ibalik ang isa sa mga ore stars dito, ngunit dahil hindi niya mabawi ang isa na masyadong malaki, kailangan niyang humanap ng paraan para gawing mas maliit ito. Sa huli, makakamit man o hindi ang kanyang layunin, hindi siya masyadong sigurado. Inaasahan lamang niya na ang lakas ng killing array ay hindi labis, ngunit hindi rin masyadong mahina. Sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng dalawa, ang malaking ore star sa wakas ay sumugod diretso sa hanay ng killing array. Ang mga ilaw ng lahat ng kulay ay biglang lumitaw sa malinaw na walang laman. Kasabay nito, parehong malinaw na nararamdaman ni Yang Kai at Luan Baifeng ang isang mapanirang aura na naglalabas mula sa loob ng killing array. Para itong natutulog na dragon na ginulo ng hindi inaasahang bisita at nagising sa sobrang galit. Tahimik, ang malaking ore star ay tila dumanas ng hindi maipaliwanag na pagsabog. Ang alikabok ay tumaas mula sa ibabaw habang ang malalaking bahagi ng ibabaw ay pinutol. Isa-isa, ang mahahabang bitek na umaabot sa milyon-milyong kilometro ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang buong ore star ay lumiit sa bilis na nakikita ng hubad na mata habang ang bawat pulgada ng ibabaw nito ay walang pinipiling inatake. Habang lumalalim ang ore star, mas pinasigla ang kapangyarihan ng killing array. Ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa lugar na iyon ay lumakas at mas nakakatakot sa sandaling iyon. Ang ore star ay lumiliit, at sa loob lamang ng isang dosenang paghinga ng oras, lumiit ito ng malaking halaga. Sa loob ng killing array, ang tigang na kabundukan at lupain na nakahiwalay sa ore star ay naanod at naging alikabok sa ilalim ng mapanirang puwersa. Bahagyang namutla ang mukha ni Luan Baifeng, at ang lilang liwanag na dumadaloy sa kanyang mga mata ay umabot na rin sa pinakamaliwanag na punto nito. Bulong niya sa sarili, hindi ka panipaniwala, ang kapangyarihang ito. Ito ay sadyang hindi maarap. Si Yang Kai ay mayroon ding napakasolemna na ekspresyon sa sandaling ito. Kahit na palaging binibigyang diin ni Luan Baifeng na napakalakas ng arrays na nasa Black Territory, hanggang ngayon lang niya naiintindihan kung gaano niya sila minamaliit matapos itong makita ng sarili niyang mga mata. Ang ganitong nakakatakot na killing array ay papatayin kahit siya sa wala pang 10 paghinga. Biglang namulaklak ang isang maliwanag na liwanag. Katulad ng isang nakamamanghang sword wave, tumagos ito sa ore star at nawala sa isang iglap, ngunit ang ikinagulat ni Yang Kai at Luan Baifeng ay ang katotohanan na ang buong ore star ay nahati sa dalawa pagkatapos na dumaan dito ang liwanag. Ang ore star ay talagang nahati, ang isang gilid ay malinaw na mas malaki kaysa sa isa, ngunit ang hiwa ay halos malinis pa rin. Ang mas malaking bahagi ay humigit kumulang 70% ng ore star habang ang mas maliit na bahagi ay bumubuo sa iba. Napakaayos at makinis ng hiwa na para bang hiniwa ng kutsilyo. Ang killing array ay namumulaklak pa, kaya ang dalawang kalahati ng ore star ay patuloy na lumiit sa laki. Ilang sandali pa bago dahan-daang hamupa ang puwersa ng pagsabog ng Grand Array. Naubos na ang killing array. Nakahinga ng maluwag si Luan Baifeng. Nararamdaman din ito ni Yang Kai.
Kahit na ang kanyang Demon Eye of Annihilation ay walang paraan upang malaman kung anong uri ang isang Spirit Array, maaari pa rin niyang makita ang ilan sa mga bakas nito. Ang mga bakas ng Killing Array na dating umiral doon ay napatay, na walang alinlangan na nangangahulugan na ito ay nawasak. Gayunpaman, ang presyo na binayaran nito ay ang malaking Ore Star ay nasira at naputol sa 2 piraso. Gayunpaman, ito mismo ang inaasahan ni Yang Kai na makita, kaya ang lahat ay nangyayari pa rin ayon sa plano. Martial Pick, Kabanata 4564, Pagbabalik. Pinapanatili ang kanyang half-dragon form, si Yang Kai ay sumugod sa mas malaking kalahati ng Ore Star at idiniin ang dulo ng kanyang Asher Dragon Spear sa isa sa mga gilid nito, sumisigaw. Tulungan mo ako. Naunawaan ni Luan Baifeng kung ano ang gusto niyang gawin at lumipat, itinaas ang kanyang kamay upang pindutin ang dulo ng Asher Dragon Spear upang bigyan ng lakas si Yang Kai. Ang Ore Star ay nahati sa 2 matapos itong mahulog sa hanay ng Killing Array. Hindi nag-abala si Yang Kai sa mas maliit na kalahati at pinahintulutan itong lumutang ng malaya. Marahil ang kapalaran nito ay mapunta sa isa sa iba pang mga array, sa kalaunan ay naging wala. Ang natitirang piraso ay ang mas malaki. Matapos maputol at maahit, wala pang kalahati ng orihinal na sukat ng Ore Star, ngunit ito ay perpekto para sa kanila na ibalik. Sa kanyang half-dragon form, si Yang Kai ay nagtataglay ng napakalaking pisikal na lakas, ngunit kahit nasa dagdag na tulong ni Luan Baifeng, kailangan pa rin nilang magsikap para baguhin ang direksyon ng paggalaw ng Ore Star. Pagkatapos ng ilang sandali ng patuloy na pagtulak, sinabi ni Yang Kai, "Malapit na." Habang sinasabi iyon, napunta siya sa Ore Star sa isang iglap habang dinadala si Luan Baifeng, na nagpapahintulot sa Ore Star na lumipad pasulong. Hindi siya nang ahas na pabilisin ang bilis ng paggalaw ng Ore Star, pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng maraming mga array sa kanilang pagbabalik. Kinailangan pa niyang ayusin ang direksyon sa ilang partikular na mga punto, at kung masyadong mabilis ang paggalaw ng Ore Star, huli na para pigilan ito kung may lalabas na mapanganib na array sa harap nila. Uminom si Yang Kai ng ilang Heaven Open Pills, nilunok ang mga ito, at pinino ang mga ito upang maibalik ang kanyang lakas, habang nakatingin sa likuran niya ng may pag-iisip. Nakatuon din si Luan Baifeng sa pagbawi ng kanyang lakas. Kahit na kaunting lakas lang ang ginawa niya mula umpisa hanggang wakas, kailangan pa rin ng maraming pagsisikap para mabago ang trajectory ng sirang Ore Star. "Ano ang tinitignan mo?" Sinundan ni Luan Baifeng ang tingin ni Yang Kai at nagtanong ng may pagtataka. Bagamat may hangganan siya sa kung ano ang tutukayan niyang baliw, labis niyang hinangaan si Yang Kai matapos makita kung ano ang kanyang naabot. Kung naging maayos ang lahat, aabutin ng wala pang 1 buwan para maibalik nila ang sirang piraso ng Ore Star sa panlabas na paligid. Pagkatapos, maaari niyang dalhin ang kanyang mga alipin ng mineral sa minahan ng Blackstone sa kapayapaan. Gayunpaman, si Yang Kai ay marahil ang tanging tao na makakamit ang gayong tagumpay. Para sa iba, maaaring hindi nila ito magawa kahit na sila ay nasa high-grade Heaven Opening Realm. Bago nakilala si Yang Kai, wala pa siyang nakitang sino man na nakapagpigil sa pagpasok ng kakaibang aura na naruroon sa Black Territory noon. Hindi mababa ang iyong mga natamo sa Tao of Spirit Arrays. May natuklasan ka ba mula sa Killing Array na iyon ngayon lang? Inilabas ni Yang Kai ang kanyang Dragon Transformation Secret Technique at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nag-isip sandali si Luan Baifeng bago time na tumugon. "May nakita ka ba? Kung may nakikita ako, bakit kailangan pa kitang tanungin?" Dahan-daang umiling si Yang Kai. Gayunpaman, pakiramdam ko, ang Killing Array ay hindi kasing simple ng tila. Ang liwanag na iyon sa dulo ay parang isang sword wave. Isang sword wave. Natigilan si Luan Baifeng. Siya ay may ekspresyon ng kawalan ng katiyakan. "Hindi mo sinusubukang sabihin na ang Killing Array ay gawa ng tao, hindi ba?" Napabuntong hininga si Yang Kai. "Kung talagang isang sword wave iyon, natatakot ako na baka ito ay gawa ng tao." "Imposible." Umiling si Luan Baifeng. "Ang lakas ng Killing Array na iyon ay masyadong nakakatakot. Sino ang makakapag-set ng ganoong nakakatakot na Spirit Array? At, kahit na ito ay gawa ng tao, sino ang magkakaroon ng oras upang gawin ang isang bagay na walang kabuluhan? Huwag kalimutan, may mga natural array na naruroon sa buong Black Territory." "Tama iyan." Tumanggo si Yang Kai. "Napakaraming array na kung talagang may mag-aayos ng isa rito, talagang nakakagulat." Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. "At saka, matagal ka nang nananatili rito, ngunit hindi mo pa naiintindihan kung ano ang kakaibang aura na ito na pumupuno sa Black Territory, tama?" Hindi ito itinanggi ni Luan Baifeng. "Sinubukan kong pag-aralan ito noong una, ngunit wala akong maisip na anumang mga palatandaan.
Sumimangot si Yang Kai. Narinig ko bago pumunta dito na ang Black Prison na ito ay natural na bilangguan. Iyan ba ay isang bulong-bulungan na kumalat pagkatapos mong sakupin ang teritoryong ito, o mula pa noong una ay nangyari na iyon? Tawag na yan noon pa man. Wala itong kinalaman sa pagpunta ko rito. Sumimangot din si Luan Baifang. Ano ang gusto mong sabihin? Mukhang nag-iisip si Yang Kai. Hindi rin ako sigurado, ngunit dahil ang kasabihan na ang Black Prison na ito ay isang natural na bilangguan ay kumalat na noon pa man, kung ang lugar na ito ay talagang isang bilangguan, mayroon bang mga preso dito sa nakaraan? Kung gayon, posible bang ang mga natural na array na nakita natin ay talagang? Nanginginig si Luan Baifang. Huwag mo nang sabihin pa. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nakakapanginag sakin. Humalaklak si Yang Kai. Ano ang pinag-aalala mo? Casual na nag-uusap lang tayo. Siyempre, ang lahat ng ito ay haka-haka lamang at walang ibig sabihin. Malungkot ang mukha ni Luan Baifang. Kung totoo nga ang sinabi mo, anong uri ng mga bilanggo ang nakakulong sa kailaliman ng Black Prison na nangangailangan ng napakaraming layer ng arrays para higpitin sila? Gaano kaya kakilakilabot ang kanilang paglilinang? Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba sa pag-iisip. Totoo iyan. Kung talagang mayroong isang taong nakakatakot, kung gayon walang paraan na sila ay mahuli. Baka nag-o-overthink lang ako. Matalim ang tingin ni Luan Baifang sa kanya at biglang nagalit. Sinisikap mo ba akong takutin? Ngumisi si Yang Kai. Ikaw mismo ay may maliit na lakas ng loob at sinusubukan mong sisihin ang iba. Nang hindi na hinintay na balikan siya ni Luan Baifang, nagutos siya. Tama na ang pag-uusap. Bilisan mo at manood sa harap. Kung hindi sinasadyang mabangga natin ang isang array, huli na para umiyak. Ikaw ang iiyak, naasar si Luan Baifang. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang reaksyon, inactivate pa rin niya ang kanyang eye secret technique at tumingin sa walang laman sa harapan. Habang naglalakbay, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng array ng lahat ng iba't ibang uri, ngunit maging Yang Kai man o Luan Baifang, pareho silang may eye secret techniques na maaaring matukoy ang kanilang presensya ng maaga, kaya nagawa nilang baguhin ang direksyon ng Or Star ng maaga. Kahit na ang paglalakbay sa hinaharap ay puno ng problema, hindi sila nakatagpo ng anumang aktwal na panganib. Makalipas ang isang buong buwan, sa wakas ay bumalik ang dalawa sa panlabas na periphery ng Black Territory. Ang pangunahing dahilan kung bakit natagalan ito ay dahil hindi sila nang ahas na pabilisin ang Or Star ng labis kung sakaling mayroong anumang mga insidente na hindi nila kayang harapin sa oras. Kinailangan ng maraming pagsisikap para ihinto nilang dalawa ang Or Star 10,000 kilometro lamang ang layo mula sa pangunahing basag na Spirit Province, kahit na nawala na ang kalahati ng unang bilis nito sa kanilang paglalakbay. Sa sandaling nasa lugar na ang Or Star, nagpadala si Luan Baifang ng utos. Pagkaraan ng ilang oras, pinangunahan ni Zinpang ang isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters. Matapos mapunta sa sirang Or Star Fragment, lahat sila ay nabigla ng hindi masabi. Sila ay nanirahan dito sa loob ng hindi mabilang na mga taon, kaya alam na alam nila kung ano ang sitwasyon sa panlabas na paligid, gayunpaman, maraming taon na ang lumipas mula nang umiral ang anumang unmanaged Or Star sa panlabas na rehiyong ito. Lahat ng mga ito ay minahan ng hindi na makilala, at ang ilan ay nabasag pa nga sa alabok. Kaya, ang biglaang paglitaw ng isang craggy Or Star ay natural na nakakagulat. Warden, ito ay... Tumingin si Zinpang sa paligid at kinumpirma na itong Or Star na kinatatayuan niya ay isa na hindi pa niya nakita. Ito ang Or Star na dinala namin ni Baifang mula sa kaibuturan ng Black Territory. Casual na paliwanag ni Yang Kai. Agad na tumalikod si Luan Baifang para titigan siya. Ang pagiging tinatawag na Baifang ay hindi tama sa kanya. Marami sa mga Heaven Opening Realm Masters ang nanganganga, lahat sila ay natigilan na parang hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Hindi rin masyadong nagpaliwanag si Yang Kai, lumingon lang siya kay Luan Baifang at sinabing, tawagan mo ang lahat ng iyong mga alipin ng mineral at sabihin sa kanila na simulan ang pagmimina. Ngumuso si Luan Baifang bilang tugon, ngunit ipinasa pa rin niya ang utos. Pagkalipas ng ilang sandali, maraming Heaven Opening Realm Masters ang lumipad, malinaw na bilang paghahanda upang dalhin ang mga alipin ng mineral. Pagtingin sa kanya, nagtanong si Yang Kai, sa tingin mo, gaano katagal ang Or Star na ito? Saglit na pinag-isipan ni Luan Baifang ang sagot bago sumagot. Dapat itong tumagal ng hindi bababa sa 2 o 3 taon. Ang kapaligiran dito ay komportable, at hindi na kailangang mag-alala ang mga alipin ng mineral tungkol sa kanilang paglik ng World Force, kaya mas makakapag-alay sila ng mas maraming oras at lakas sa pagmimina. 2 hanggang 3 taon. Tama iyon. Tumanggo si Yang Kai.
Kahit na ang ibinalik niya ay mas mababa sa kalahati ng orihinal na sukat ng Orstar, dapat mayroong isang malaking halaga ng mga materyales sa paglilinang na nasa loob nito. Pagkatapos ng lahat, ang Orstar na ito ay nagmula sa napakalalim sa Black Territory. Hindi ito dapat magkukulang ng mga materyales sa 6th grade, at may posibilidad na makahanap ng mga materyales ng 7th grade o kahit na 8th grade. Hanggat maaari nilang ganap na mamina itong Orstar, dapat ay sapat na ito para sa paggamit ng Voidland sa ngayon. Sa sandaling dumating ang araw na ang Orstar na ito ay pagod na, walang masamang tumakbo sa kailaliman upang ibalik ang isa pa sa parehong paraan. Ngayong pinagsisilbihan siya ni Luan Baifang, ang kabuuan ng Black Prison ay ang kanyang personal na kabangyaman. Maliban sa kanya, walang sino man ang may karapatang ilagay ang kanilang mga kamay sa mga mapagkukunang matatagpuan sa loob ng Black Prison. Dahil naayos na ang lahat, babalik ako sa Voidland. Ipauubaya ko sa iyo ang iba. Tumungo sa Voidland isang beses bawat kalahating taon at ibigay sa akin ang mga minahan na materyales. Utos ni Yang Kai. Nagulat si Luan Baifang. Aalis na. Napangiti si Yang Kai. Naka-attach ka na ba sa akin? Parang. Luan Baifang dumura, ngunit pagkatapos ay kumulo siya ng kaunti. Pero hindi ba ang iyong Voidland ay sumasalungat sa Zuo Quanhui ngayon? Hindi madaling makitungo sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, tama ba? Seryosong tumango si Yang Kai. Oo, ang lakas ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay tunay na makapangyarihan. Inaalala ang kanyang laban kay Zuo Quanhui dati, kailangan niyang aminin na may malaking agwat sa pagitan niya at ng isang master sa high-grade Heaven Opening Realm. Noong nakaraang pagkakataon, nagawa lang niyang saktan si Zuo Quanhui gamit ang kanyang Sun and Moon Divine Will dahil pabaya ang huli. Kung muli silang lalaban, at kung mas handa si Zuo Quanhui kaysa sa dati, magiging napakahirap para kay Yang Kai na saktan siya muli. Mabilis na sinabi ni Luan Baifang. Sasama ako sa iyo. Isa pa rin akong 6th grade master, at least. Dapat ay maibigay ko sa iyo ang ilang tulong. Nagtataka siyang tiningnan ni Yang Kai, hindi inaasahan ang ganoong alok mula sa kanya. Gayunpaman, wala siyang intensyon na ilayo dito si Luan Baifang. Ang Voidland ay mayroong siyam na 6th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya ang pagkakaroon ng isang dagdag ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa ngayon, ang pag-iipon ng mga mapagkukunan sa Black Prison ay ang kanyang pangunahing prioridad, kaya gusto niyang magbantay dito si Luan Baifang. Hindi ka naman ganoon kaloyal, no? Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Bumantong hininga si Luan Baifang. Ano ang mapapala ko kung mamatay ka? Kaya kailangan kitang bantayan. Madaling makuha na siya ay naging hindi sinsero mula lamang sa pangungusap na ito. Mula sa kanyang mga salita at ekspresyon, agad na naunawaan ni Yang Kai kung bakit siya ang magkukusa na mag-alok sa kanya ng tulong. Marahil ang matapang na haka-haka na ginawa niya sa kanilang pagbabalik mula sa kailaliman ng Black Prison ay medyo natakot sa kanya, at ngayon ang babaeng ito ay hindi nakakaramdam ng ligtas dito, kaya naman nagmamadali siyang umalis kasama niya. Sa totoo lang, ang haka-haka na iyon ay isang casual na iniisip ni Yang Kai. Kahit na siya ay nadama na ang ideya ay katawa-tawa, ngunit hindi niya inaasahan na si Luan Baifang ay sineseryoso ito. Kung aalis ka, paano naman? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Paalala ni Luan Baifang. Napirmahan na ni Zinpang ang iyong loyalty list, kaya hindi mo kailangang mag-alala kung pananatilihin mo siya rito para pangasiwaan ang proseso ng pagmimina. Mamaya, ituturo ko sa kanya ang lahat ng techniques na kailangan para makapasok at makaalis sa Black Prison, at kung sakaling may mangyari, magsusumbong siya sa iyo. Naayos na niya ang lahat, kaya hindi siya maaaring tanggihan ni Yang Kai. Higit pa rito, si Luan Baifang ay isang veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Master na may mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban na magagamit niya kung ibabalik niya ito. Kaya, sa huli ay tumanggo siya. Kung ganoon, kikilos tayo ayon sa iyong mungkahi. Kaagad, tinawag ni Luan Baifang si Zinpang at sinabihan siya ng ilang salita. Binigyan din siya nito ng ilang jade token.